Magandang gabi po at isang pinagpalang gabi sa amin na makarating ako po unang beses kong makitang napakaganda niyo pong simbahan at dala-dala pa namin si Santa Rita de Cassia. Si Santa Rita de Cassia po ay patron of the Lady Skulls Augustinians. Kami po ay mga secular Descalz Augustinians at ang amin pong dala-dala sa inyo ay first-class relics ng amin pong mga Augustinian saints and blessed, kasama nga po si Santa Rita de Cassia. Ngayon, ito pong portion na ito sa dibdib ni Santa Rita ay nagko-contain po ng internal organs ni Saint Rita. Kung nakikilala niyo po siya, siya po ay hindi po naagnas. Hanggang ngayon po, sariwa po yung kanyang katawan. At yung iba sa atin na may kakayanan na mag-travel sa Italia, sa Northern Italy, ay nandun makikita niyo po sa glass casket yung buong buo pa rin, sariwang-sariwa pa rin na katawan ni Santa Rita de Cassia. Pero yung amin pong general postulator at founder ng Lady Skulls Augustinians ay nabigyan ng chance na magkaroon ng portion of the internal organ of Saint Rita. At ito po iyan, isinishare po sa atin. Di man tayo makapunta dun ngayon, but this miraculous saint na pinapakilala sa atin kanina ni Father ay naririto sa inyong parokya para sa ating mga panalangin at kahilingan, lalo't higit ang mga bagay na imposible. Di lang po yun. Alam niyo po, ang isang paboritong magpunta sa Cassia ay ang prinsipe ng Portugal noon. At lagi niyang pinabubuksan sa mga monghang Agustina yung ataol ni Santa Rita na kahoy. Ito po ay binubuksan sapagkat ito pong prinsipe ng Portugal ay nagkaroon ng kanser sa mata. So, balik-balik siya sa Cassia at ito ay hinihingan niya ng tulong sa kanyang karamdaman. Milagroso pong gumaling siya mula sa kanser sa mata ng walang tulong ng siyensya. Ipinagpagawa niya po sa Santa Rita mula dun sa kahoy na ataol ng salamin na ataol para daw ang mga taong pupunta sa Cassia hindi na kailangang buksan pa yung relics ni Saint Rita o yung katawan ni Santa Rita at makikita na natin dun sa glass casket na yon. Okay. Nandito po sa ilalim na bahagi po yung base nitong ating reliquary, ang bahagi po nung coffin, nung ataol na kahoy. No? Portion of that, and also sa kabilang side, ando naman po ay shroud, no? Telang ginamit dun sa ataol. So, ngayon, ang dasal natin para sa inyong community dito sa Orduha, dito sa Fatima, na sana ang mga napakaraming bagay na nais nating hingin sa Diyos ng tulong, lalo tigit sa ating bayan, sa ating mundo, sa inyong mga pamilya, sa future ng mga susunod na mga servers ng ating parokya, ng inyong parokya, sana po, no, ay dinggin at tulungan tayo sa pagdalangin nitong pintakasi ng mga bagay na imposible si Santa Rita de Cassia. Dadagdagan ko ng konti yung kwento ni Father. Alam niyo po, si Santa Rita para sa amin ay patron ng mga ina, di lang po ng imposible. At bilang nanay, hiniling ni Santa Rita o sinakripisyo ni Santa Rita ang maraming panahon ng kanyang buhay bilang madre para mag-alay ng mga sacrifices to make sure na yung kanyang pinaslang na asawa at yung kanyang namatay na dalawang anak na lalaki ay nasa langit lahat. Araw-araw po siyang naghahablig ng likod nung pwede pa pong gawin yon. Araw-araw niyang ginagawa yan to make sure na nahango niya yung kanyang pamilya sa apoy ng purgatory or sa suffering in purgatory. Alam niyo po, bago po mamatay si Santa Rita, January, namatay po siya May 22, araw ng kapistahan din niya ngayong pinagdiriwang natin, taon-taon. January po, umuulan ng yelo sa Italia. At ang hiniling po niya ay ipitas siya ng rose dun sa dati niyang bahay sa Roca Porena. Mukhang imposible po yun, no? Kasi umuulan nga ho ng yelo. Alam niyo po, nung pumunta yung kanyang pinsan, nakita po na mayroong isang rose na hindi po nahulugan ng niebe o ng yelo. Isang rose na pinitas at dinala sa Cassia para ipakita kay Rita. Pero hindi pa rin pumayag si Santa Rita. Sabi ni Santa Rita, umuwi ka ulit. Meron doong puno ng igos
at kumuha ka ng 2 bunga. Tapos, yung pinsan, umuwi at nakita nga na sa panahong yun na hindi tumutubo ang bunga ng igos ay mayroong 2. Yun po pala, mga kaibigan, at kapanalig dito po sa Fatima or Duha ay panalangin ni Santa Rita sa Diyos. Ang sabi niya, Panginoon, handa na akong sumama sa iyo kapag ka may rose sa panahon na hindi tumutubo ang rose. Kapag may igos, sa panahon hindi tumutubo ang igos, ang ibig sabihin, ang aking asawa, yung Rose, ay nasa langit na. At ang aking 2 anak ay naroon na rin. Yung aking mga sinakripisyo dito sa lupa, yung aking mga ipinagdasal, nandun na sa langit. Napakagandang kwento ng nanay. Kasi, saan ka makakakita ng nanay o ng kapamilya na hindi lang niya sinecure ang buhay ng pamilya na dito sa lupang ito, pero ginusto ng nanay na magkasama-sama sila sa buhay na walang hanggan sa kabila. Ito po si Santa Rita de Cassia na gustong dalhin tayong lahat sa langit, kaya siya nandito ngayon. Ganun po kasi siya. No? Ganun po siya bilang Kristiyano, ganun po siya bilang ina. Kasama po ni Santa Rita ang 44 first-class relics of Augustinian saints and blessed. Sa gitna pong bahagi ng cross reliquary na yon, yung mga prominent Augustinian saints, 13 sila. And then the rest are the blessed of our order. And nandyan po si Saint Augustine, ang aming founder, no? Saint Augustine. Si Saint Augustine po ay patron ng mga nais magbagong loob. Patron ng mga teologo nag-aaral sa pananampalataya. No? Kasama niya yung nanay niya, first-class relic of Saint Monica, model of perseverant prayer. Modelo ng mga nanay na may anak na matitigas ang ulo, no? Santa Monica. Pangalawa, nandyan sa loob, patron of study, sa mga nais mag-aral at tuturo, Santo Tomas de Villanueva, our patron of studies. Nandyan po sa loob ang relic ni San Ezekiel Moreno, patron of cancer patients. Yung paborito ni Father Jerry Orbos na pagdasalan nung siya ay nananalangin para sa kanyang cancer sa baga. Nandyan sa loob si San Nicolas de Tolentino, patron din ng mga may sakit at patron ng mga kaluluwa sa purgatorio. Andyan din po, first-class relic ni San Alonso de Orozco, patron ng mga may arthritis. Nandyan sa loob, nabasa ko na sa t-shirt na like Shrine of Peace. Meron din kaming Saint for Peace. Siya po si Blessed Jerome Recanati na talagang sa buong buhay niya bilang Agustino, ninais niya na ipaglaban yung justice at yung peace. Meron din kaming Saint for Deliverance and Exorcism, si Blessed Lucy Bupalari na nagpalayas naman ng mga masasamang espiritu sa mga bata na inaalihan. Ilan lang po yan sa kaya kong ikwento sa inyo ngayong gabi. Ang bottom line, 44 holy men and women. Anong ginagawa nito dito sa inyong parokya? To sanctify this place of worship by the presence of all these saints, because all of us are being invited before the celebration of Christmas. Hey, tayong lahat tinatawag sa pagpapakabanal ng buhay. That's our call. Ang mga santong ito, di naman laging perfect nung nabubuhay sila. Nadapa din sila, kagaya ni San Agustin. Pero the secrets of the saints po ay paulit-ulit silang bumabangon. Paulit-ulit nilang pinipili at pinipili at pinipili ang Diyos. That is the reason why heaven is opened to them. Dumating ang takdang panahon. At ganun din po magiging kwento natin if we keep on choosing God in our lives in spite of all the difficulties, the challenges ng ating buhay. Magandang gabi po sa inyong lahat at mamaya po magbe-venerate tayo sa mga saints na ito. I-touch niyo po yung inyong mga rosaries to make them third class, and so that when you pray your rosary, you pray with the saints at ipagdadasal nila kayo. Magandang gabi pong muli at maraming salamat. Father, thank you so much. Salamat, Fray Winston Victorino, OAD's Prior. So napakaganda na sinabi niya, no? So, mga nanay, mga tatay, huwag niyong hahayaan na kayo lang ang pumunta ng langit.
ang isa sa mga goal ninyo bilang magulang ay magsama-sama kayong lahat sa langit. Asawa nyo, mga anak ninyo, kapatid ninyo,